salita mo'y inawan. Katulad po ng ating topic ngayon, ang sabi dito po ay pag-usapan natin mga aral na magbibigay liwanag. Kaya ang ating pong team song ay may pamagat na ang salita ng ating Panginoon, at ito po ay ang salita mo'y ilawan. Okay, tayo pong lahat ay sama-samang tumayo at atin po itong awitin. Sa gabi pong ito, muli po kaming naririto upang kami po ay mag-aral ng iyong banal na salita. Marami pong salamat sa iyong pong paggabay sa bawat isa sa amin. Nakarating po kami na safe sa lugar na ito upang makinig at pag-aralan ng iyong mga halagang mga katotohanan na nais po namin malaman. Nais po namin kayong kilalanin bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa at nagkakaloob ng aming mga buhay. Nais po namin hilingin ang kapatawaran ng lahat ng uri ng aming pong nagawang pagkukulang at pagkakasala upang kami po ay maging karapat-dapat sa inyo sa gabing ito. Ang aming pong hiling sa
Patuloy po namin pakikinig at pag-aaral. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming tagapagsalita na si Pastor Dave sa kanya po mga pagpapaliwanag ng mga katotohanan. Gayon din po si Ma'am Judith sa kanya po gagawing health lecture sa gabi ito. Ang lahat po nawa ng aming mapapakinggan ay matanim ng malalim sa aming mga puso't isipan upang ito po ay maging gabay namin habang naghihintay po kami sa inyong pagdating. Salamat po ng marami sa pag-iingat na aming mararanasan at kapayapaan. Ito po ay aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat, sa banal na pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid na naririto. Kami po ay nagagalak na ang ating mga panauhin naririto galing sa Barangay Apasan. Marami po sa inyo ay pagkaanong po ay handang maglingkod sa atin pong barangay at sa ating komunidad. Ngayong gabi po tayo ay magpapatuloy sa ating programa. Para po sa kaalaman ng lahat, kami po ay nagsimula noong isang Miyerkules ng gabi at ito po ay matatapos sa Biyernes ng gabi sa lugar na ito. So 10 days o 10 nights po na ating pagsasama-sama. Ang mga bahagi ng ating pong programa ay meron hong mga pambata sa ganap na ika-5 at kalahati. Pagkatapos po ngayon ay susundan ng health lecture ng ating pong isang guro dito sa Sampaloc, si Sister Judith Gagan, at ang ating po namang magbabahagi ng pagtalakay sa banal na kasulatan ay ang aming pong butihing district pastor. Kung tawagin po namin dito sa area ay Mountain View District na sasakupan ng Sampaloc, Mauban. Okay, kasama na po ang Cagbalite. Kagabi po ay mayroon akong tanong bago lang po natin ibigay kay Ma'am Judith na madali. Ang sabi ko, mayroon ba, ate, may nakano ba? May sagot ka na ba dun sa tanong ko? Meron po, ikulong niyo nga po sa akin. Leslie Pustre? Kagabi po kasi, ang tanong ko ay kung sino ang makakatura ng akin kung pangalan, apelyido, o kaya panayaw, ay meron po akong regalo. Ano po? So tama po, ate. Ang aking totoong pangalan para sa lahat ay Leslie. Okay? Ang apelyido ko po ay Burse. Burse. Ang panayaw ko po ay To. Kung sa amin ng kapatiran, kung tawagin ako ay Brother To. Yan. Okay. So, ngayon po alam nyo na, So, Leslie Burse, na ngayon po ay nakatira doon sa Bigaan, sa Barangay Manala. Okay, may isa pa po akong tanong. Mayroon ho kayong 6 na pirasong itlog. Ayun, nandun. Mamaya ko ibibigay sa inyo. May isa pa po akong tanong sa atin mga kaibigan. Dahil pangalan, ang akin binanggit pangalan din po ang gusto kong sagot. Sa atin mong pagsasama-sama mula noong Miyerkules hanggang sa Biyernes, ito ang tanong. Sino po kaya ang tinutukoy na gusto nating makilala at magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Kanya? O sa mga kaibigan at mga kapatid, parang ang daling sagutin yan. Sa atin hong 10 gabi, sino po kaya ang talagang dapat nating matuklasan at makilala at magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Kanya? Aba, ay tamang-tama si Kapitana. Oo, walang iba kundi si Jesus, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po ang dapat nating lubusang makilala at magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya. So kayo pong dalawa ay maghahati doon sa 12 itlog, tig-anin po kayo, mamaya hatiin natin. Ano po? Okay, ibigay na po natin ngayon ang panahon sa ating home health lecturer, si Ma'am Judith Gagan, para sa ating pong lahat. Okay, magandang gabi po at welcome ang bawat isa sa gabi ito. Hello.
Okay, good evening po sa inyo lahat. Kami po'y natutuwa at mukhang ang ating taga-barangay ako sa Naipolo Force. Ano po? So, magandang gabi. Parent ko. Okay, so kagabi po, ang lecture natin sa health ay yung tinalakay ni Dr. Beatrice. Ano po? Ito yung new start, yung nutrition, exercise, gano'n. So, ito po ay isa sa aking paborito. Dahil ako'y kulang sa tulog. Ano po? So, kaya yung tulog. Kapag tayo po'y natutulog, ayan, nire-repair yung ating katawan. Ano po? Siguro akala ng iba, pag ako'y tulog, di walang pakialam, magtulog ka na po. Pero hindi. Dahil yung ating katawan ay lahat ay gumagana. Makina, ano po? Kumbaga, lahat ng organs, nervous system, circulatory, lahat ay gumagana pag tayo ay natutulog. Kaya po kailangan natin ito. Ang kailangan ng makinang ito ng katawan ng tao ay patuloy sa operasyon. Habang tayo ay natutulog. Ano po? Ay nagtatrabaho, nag-aaral, nag-iisip at naglalaro. Sa makatwid, ang ating mga nervyos, kalamnan at mga selula ng katawan ay nangangailangan ng patuloy na pagkukumpuni. Ayan. Pag tayo daw po ay tulog, ang makinarya ng katawan ay naaayos. Yan po'y may oras. Halimbawa, tayo natulog ng 9 o 10. Yan ay mayroong yung ganong oras, yung ating, kunwari, yung digestive system, ano po, nagigiling. Sa ganong oras, yung midnight, lahat po ng function, lahat ng mga system ay gumagana talaga. Kaya pag hindi ka natulog ng maaga, o ay di parang hindi na may kulang, ano po. Mula sa simula ng panahon, ang lumikha ay gumagamit ng pagtulog upang may sagwa ang himala. Ayan, alam natin yan, ano po, story sa Bible. Yung himala sa Eden. Pinatulog po ni Jesus, pinatulog niya ang lalaki at habang natutulog ay kumuha ng isang tadyang at ginawang babae. O yan, pagtulog pa rin. Hindi alam ni Adan, ano po, siya'y tulog na tulog, kinuhanan siya ng tadyang, nilikha ang isang babae. At habang natutulog tayo, gumagawa pa rin ng mga himala ang Diyos. Ano nga ba ang mga ito? Ayan, ito po nagagawa ng pagtulog. Ang pagtulog ay tumutulong sa production ng growth hormones. Number 2, pinapalakas nito ang immune system at pinahuhusay ang resistensya sa sakit. So talagang kailangan natin matulog. Parang kung sa cellphone, lobat, ano po, yun ay tayo ay inaantok lobat. Pero pag na-full charge na, parang tayo nakatulog ng maayos, full bat. Ano po? Ang pagtulog ay nagbibigay daan sa katawan upang mapanauli ang enerhiya at palawigin ang buhay nito. Ito rin ay nagpapanatili sa atin upang tayo maging alerto. Nagbibigay daan sa atin na gumawa ng mabuting desisyon. Pag tayo nakatulog ng maayos, kaya nating mag-decide ng kumbaga, hindi naman mali ng tama, ng maganda, pero pag tayo antok, parang, ay, nasabi ko lang yun. Yung pag tayo kulang ay iba yung desisyon natin, pero pag tayo nakatulog ng maayos, ay mabuting desisyon. And it keeps us alert, enabling us to make good decisions. Ilang oras nga po bang tulog ang kailangan natin? Sige nga. Ayan, ang isang bata po, kailangan siya'y matulog ng siyam hanggang 10 oras araw-araw. O halimbawa ang bata, matutulog ng 8 in the evening. 8, 9, 10, 11, 12,
1, 2, 3, 4, 5. Gigising siya ng alas 6. Ano po? So, 10 hours. Tutulog na ng 8. Gigising ng 6. Pwede rin naman matulog ng 9. Gigising ng 6. So, 9 to 10 hours po ang tulog ng isang bata. Yan, yung mga bata natin. O, paano naman yung adult na gaya natin? Gaya ko rin. Tayo po ay 7 hanggang 8 oras. So, matutulog tayo ng 9 in the evening. Gigising tayo ng 5 a.m. Ano po? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. O pag gumising tayo pag tumulog tayo ng 10, dapat tayo ay gigising ay 6. Pero hindi po. Basta po 7 to 8, okay na po yun. Huwag lang po less than. At medyo may epekto. Pero ngayon, maraming tao ang kulang sa tulog. Isa pa doon. Sino po dito ang kulang sa tulog? Ayan. Puyat parang tulog ng tulog, puyat. Kain ng kain, payat. Ay, ano ba? Bakit nga ba? Gawa ng gadgets. Ano po? Bakit nga ba pag cellphone hindi inaantok? Kagabi narinig ko yung dalawang print, yung blueprint. May blueprint sa umaga, may blueprint sa gabi. Yung palang sa gabi blueprint, yun ay pampagising, yung sa cellphone. Nalimutan ko yung isa, sabi ni Doc kagabi. Yung blueprint, kaya tayo antok na. Ay, text pa rin kaya nagbo-browse pa rin ng Facebook. Yung blueprint na pampagising pala. May ganun pala. At ang kulang sa tulong ay may malubhang kahihinatnan. Ayan, ito po yung mga pinag-iingat tayo. Dahil ito ang pwedeng mangyari sa atin. Kasama po ako kasi kulang ako sa tulog. Ayan, ang pagkawala ng tulog ay maaaring may dahilan upang tayo ay bumigat ang timbang. Aray! Ano po? Kasi kulang sa tulog. Kain. Ayan. Kapag binabawasan natin yung oras ng tulog, madalas nating taasan ang dami ng kinakain. Ay tulad ko po, halimbahin natin gabi, maraming gawa. Dala sa bahay yung gawa sa school. Aba, ay hindi namamalaya habang nagagawin kain. Yan, delikado po. Dahil ito isa sa dahilan kaya tumataba na bigat ang timbang. At kapag mas marami tayong kinain, mas malaki ang ating timbang. Ayan, kaya tayo ay magbabawas. Tumulog ng maaga para hindi nakakain. Minsan kasi parang, ay, ang sarap ng ganun, bago matulog. Pero hindi po, dapat ay ipahinga na natin. Warning number 2. Yan. Kapag kulang sa tulog, pwede tayong magkaroon ng type 2 diabetes. O yan. Ito po ay dahil sa pagkain na sobra. Yan. Tumaba na nga, nagka-diabetes pa. Ito rin ay nagbubukas ng pinto pa. Yan na nga po, diabetes. Ano bang sinyalis ng diabetes? Skin infection, arteriosclerosis, permanent kidney damage, osteoporosis, o kasama yung osteo, fatty liver, ayan, namamagaan, mga baga, atay, namamagaan atay, malalaki siyon. Heart damage, diabetic retinopathy. Yan po ay ilan lamang. So ano nga yung una? Yung sa pagkain na sobra, bumibigat, pangalawa ay type 2 diabetes. Ito pa po. Ito rin ay nagpapatas ng panganib ng sakit sa puso. Ay, paano kain-kain, di na natayo. Ano po, dapat ay galaw-galaw para di pumana. Ano po,
Siyempre kumain tayo, mag-move naman tayo. Hindi lang sakit sa puso. Yan, mataas na presyon, high blood. Ano, ay dami, may high blood na, may diabetes pa, tumaba pa. Yan, kaya tayo tutulog na lang maaga. Pag-uwi, alas 9, tutulog na ako. Ano pa po? Ang pagkawala ng tulog ay maaaring humantong sa pagkalulong sa caffeine. Ang mas konting pagtulog ay nagpapaantok sa atin. Siyempre, konting tulog natin kulang, ay di tayo aantokin. Kaya yung iba, yes, nainom ng kape. Kasi para sa kanila, pag uminom ng kape, gising. Ano po, naririnig ko yung iba, magkakape kasi kailangan kong mag-exam nung kami college, parang ganun eh. Medyo, kailangan para gising ang diwa. Ngunit, ang caffeine ay nagbibigay ng isang mataas pagkatapos sa isang mababang kasiglahan, kaya na-addict tayo. Siyempre habang umiinom ay, pero habang natagal, may effect. Ano po? Then, ang pagkamala ng tulog ay nagdudulot ng aksidente at maging namatayan. Kasi inaantok. Ano po? Kulang sa tulog. Ayan. Ang pagkapagod at antok ay maaaring maging sanhi ng mga aksidente at kamatayan. So, naalala ko yung ate ko minsan nung nagdadrive, siya inaantok, itinatabi niya yung sasakyan. Sabi niya, tutulog muna ako na 15 minutes. So, edi kami lahat ay basta siya tutulog muna. Kasi siya po ay inaantok. Kailangan lang niyang maitulog muna para siya ay makapag-continuous pag-drive. Ngayon man, maraming taong nahihirapang matulog. Ayan, mayroong ganun. Insomnia. Ano po? Yung bang kahit ano hindi ka makatulog. Sino po may ganun? Hirap matulog. O ako po, natutulog ako 12. Nagising ako ng 5. Yun lang ang tulog ko. Sinubukan kong matulog ng 9. At talaga ako hindi makaigi. Gising ako ng 10, gising ako ng 11, gising ako ng 12. Kasi po, body clock ko na. Yun yung nakasanayan ko. Yun lang yung tulog ko. Pag ako yung maagang humiga, hindi talaga ako makatulog. Pero papaguhin natin dahil nakakatakot yung mga babala. Nakakatakot magka-diabetes, magkaroon ng sa puso, high blood, ay ako'y takot din. Kaya babaguhin na. O yung iba po na inom ng sleeping pills. Kaya yung, malaking negosyo ng mga gumagawa ng sleeping pills. Hindi pa ako nakaan na yan. Hindi naman ako, oo. Pero pag election ko, pag ako'y naupo, kayang-kaya kung di matulog ng 3 araw. Kaya lang, minsan paghating gabi na, nagbabasa na. Yung uli ko dati, medyo ako inaantok. Pero kaya ko, straight. Kaya lang, sa trivia po pala, may nabasa ako. Mayroong, kumbaga, 11 days. Yun yung nag-break ng record. Hindi ko lang nabasa ko lang sa trivia. May isang tao, siya natulog, ay 11 days siyang walang tulog, straight. Yun yung parang sa Guinness. Kakatawa ko talaga. 11 days walang tulog. Naku. Bagay, nakakasakit ng ulo. Pag ako nasakit ng ulo, itinutulog ko. Okay, paano po tayo makakatulog ng maayos? Nang libre, walang bayad. Tingnan po natin ang 7 tips. Number 1, maging palagian. Magtatag ng isang regular na oras upang matulog at isang regular na oras para gumising. Yan ang number 1. So, halimbawa, magseset tayo. Kailangan regular. Kung gusto mo ay, 10 p.m., gigising ako ng 6. O kaya na may 9 p.m., gigising ako ng 5 a.m. Magkaroon po tayo ng regular na oras para maging iyon at iyon. Di ba ako nga, naging body clock ko yung 12 kahit anong gawin ko. Pero babaguhin ko, sana'y mabago yung aking orasan sa katawan. Ano po? Number 2,
magpahinga sa pamagitan ng mainit na shower. O, syempre, minsan tayo pagod, hindi na tayo makakapag-shower. Ito na lang, makinig ng musika bago matulog, diba? Lalo pag, ayan, sa religious song, ayan, pwede kayong makinig. Pagpatulog yung mga anak ko, nagpagpatulog nila yung music, katabi yung cellphone. Ay di, pagtulog na ng hating gabi, pinapatay ko na. Hindi na nila alam iyon. Siguro sila'y natutuwa na may music silang naririnig sa pagtulog. Number 3, patayin ang ilaw. Panatigiling madilim at komportable ang kwarto. Sino pong natutulog dito patay ang ilaw? O ayan. Kasi kung hindi patay, parang narinig ko nun, maglagay na lang daw sa mata ng ano. Oo, para madilim, dapat po talagang madilim. Okay, dim light. Palabuan. Uso pa bang palabuan? Okay, pag may lakad ako, hindi ako yung ilaw ay buhay. Kasi mayak-maya ako'y nakatingin sa orasan kasi may lakad. Pero pag walang lakad, hinahayaan ko pong madilim. At naka-alarm clock na lang. Ano po? Then, number 4, bawal ang electronics. Ayan, walang TV, walang computer sa kwarto. Kasi pag may katabing cellphone at tumunog, syempre, titignan mo. Baka mamay kung ano na yung, ayan ha, number 4, bawal ang electronics. Then, ehersisyo. Ito ay tumutulong sa pagtulog. Gayun pa man, huwag gumawa ng mabigat na ehersisyo bago matulog. Yung mga light exercise lang po bago matulog. Marami po sa YouTube. Then, ipagbawal ang alak at cafe. Ang mga stimulant ay pumipigil sa pagpapahinga. O kasi hindi ka makakatulog pag uminom ka ng alak, kami si pampatulog sa iba, ay lasing tulog. Pero yung kape, di medyo nga, ay nagkape medyo matagal makatulog. Hindi ka nadalawin ng antok kasi nga nagkape ka. So, bawal ang alak at kape. Then, kumain ng hapunan 3 oras bago ang oras ng pagtulog upang ang tiyan pwedeng magpahinga sa gabi. Ayan. So, ano oras tayo kakain ng hapon? Di ba dati ang turo sa atin 6 a.m., 12 p.m., 6 in the evening. O pagkat kumain tayo ng alas 6, 7, 8, 9, pwede na tayo matulog. Basta 3 oras bago matulog. Pag kumain ka ng alas 8, tutulog ka ng alas 9. Busog na busog. Ano po? Masama po iyon. Siya nga pala, ang pag-iwas sa pagkain sa panahon ng pagtulog ay tumutulong din sa pagkontrol ng timbang. Siyempre po, iba yata, tutulog na yung nguyang-nguya. May ganun po. Parang ako may kilala. Tutulog na yung nguyang-nguya. Brush na, huwag nang kumain. Kaya pagkakain na Julia, pagkakain, mag-toothbrush na. Bawal na kumain. Kasi ayoko na mag-toothbrush mamayang gabi. Mari lang. Ang ilang mga medical na kondisyon tulad ng sleep apnea ay sleep apnea, phobia sa mga karamdaman sa paghinga, at psychiatric disorder maaari mangailangan ng professional na pangangalaga. Kumonsulta sa inyong doktor. Gayun pa man, ang magandang sleep therapy ay higit pa sa katawan. Ginagamot din ito ang ating isip. Okay po, may 3 higit pang tip. Tingnan natin. Number 1, bilangin ang mga biyaya bawat araw. Huwag pansinin ang mga tinik, amayin ang mga rosas. So, sa halip po na negative, tayo po ay laging isipin natin yung mga biyaya, ano yung mga blessings. Yung iba'y mas marami pa rin yung biyaya na dumarating sa atin kaysa yung mga negative. Kaya bilangin natin ang ating mga biyaya. Yung iba nakikita lang ay yung kulang. Wag po. Lagi po tayong maging positive. Number 2,
magpasalamat sa Diyos sa mga magagandang bagay na iyon. Ang pusong mapagpasalamat ay isang payapang puso. Sabi nga, malaki o maliit na bagay, ito ay dapat nating ipagpasalamat. And number 3 po, huwag kang mag-alala sa bukas. Magtiwala sa Diyos na siyang bahala dito. O ang ibon nga, hindi nagtatrabaho, pero kumakain. Hindi sila pinababayaan ng ating Panginoon. At ito po ang pangako ng Diyos, sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanya minamahal. Psalms 127 verse 2. Ay, naalaala ko dati. Pag ako'y nagbabasa ng Bible, nung ako po ay medyo bata-bata pa, nakakatalog. Ano po, di ba? Inaantok kapag nagbabasa ka ng Bible, parang pang hinihipan yung mata mo. Yung po ako dati. Di parang pag gusto mo makatalog, sasabihin magbasa ka ng Bible, tingin, ay naiba na. Pag po ako nagbabasa ng Bible, di na ako inaantok. Dahil gusto ko tatapusin ko yung kwento. Dahil pag natagal yung verse, ay maganda. Kaya po dinire-dire, hindi na ako inaantok. Pero dati talaga, siguro nung ako bata-bata, talaga papantok. Ngayon po hindi, dahil gusto kong tapusin yung story na binabasa ko dahil kumbaga ay, ano kayang kasunod na mangyayari? Gusto natin ay tapos para magsisimula uli ng bagong verse. Okay, isa-isa nga po natin uli ang 10 tips para makatulog na maayos. Sabay-sabay nga po, number 1, magtatag. Ayan, so yun nga sabi ko, gagawin kong 9 to 5. O kaya ay 10 to 5. Pwede naman 7 hanggang 8. Huwag na natin sobrahan at baka tayo'y malasing sa tulog. Ano po? Number 2. Ayan, madilim ang kwarto. O pwede na po ang palabuan. Number 3 po. Ayan, huwag natin itagay sa cellphone at baka tayo ay lalong di makakatalog. Ano po? Number 4. Okay, pwede rin light exercise lang po. Okay, number 5. Sa bukas yan. At dito po nagtatapos ang ating health tungkol sa sleep. Have a nice sleep mamaya 9 in the evening. O pwede ang 10. Dahil 7 to 8 hours. Ito lamang po at thank you. God took 6 days and created earth and moon, the stars and sun. On the 7th day he rested from the work that he had done. Then he blessed it, made it holy, as a gift for every man, to remind us where we came from and just how this world began. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine in a temple made of time. See him worship on the Sabbath as his weekly custom was. Feel the fury of the rabbis, for he would not heed their laws. So they killed him
the Sabbath as they lay them in the grave. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine in a temple made of sky. Oh, forsaken and forgotten, desecrated and profane, but the sacred fourth commandment is still valid and unchanged. Hear the Father gently calling, if you love me, heed each one, not for merit or salvation, but because you love my Son. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine in a temple made of sky. Enter into joy divine in a temple made of sky. Marami pong salamat sa effort po ng mag-ina. Si Ma'am Judith po ang nag-help at pagkatapos yung kaniyang anak po ang kumamit. Magandang gabi po muli sa atin pong lahat, sa lahat po ng naririto, sa aming po mga kapatid, sa aming po mga bisita, at sa lahat po ng ngayon lang po naka-attend at kung meron pong barangay official ngayon, ay magandang gabi po sa inyo. So tayo po ngayon ay nasa ika-6 na gabi. Kami po yung nagsimula, kagaya po sinabi ni Kuya to, kami po yung nagsimula nung Wednesday, nung nakaraang linggo. Wednesday po ng gabi at ngayon po ay ika-6. So meron na lang pong natitirang 4 na gabi pagkatapos po nito. Kaya kami po ay patuloy na nag-aanyaya po sa inyo at in-encourage po kayo na sana po ay tapusin po natin hanggang sa matapos po ang ating pong pag-aaral. Kami po ay patuloy na nag-i-invite po sa inyo. Atin nga po, ang atin pong ginagawa sa lugar po na ito, nakadetalye po sa ating pong tarpaulin. Meron po tayong children ministry, 5:30 to 6:15. Kanina ay on time yan. Kanina maagang natapos. Kaya matagal din naghintay yung mga ilang mga kapatid nating nauna. Ako naman po kasi, kaya ako medyo maaga kanina. Gawa ng, hindi ko ako gumagawa ng presentation sa araw. Nung first 3 nights, ginagawa ko po sa araw ang presentation. Sa umaga, mag-internet po ako. I-download ko lahat na yung kailangan. Sa hapon, ilalagay ko po yun sa PowerPoint. Kaya medyo nalilate ako kasi yun nga po, napapagod po yung aking buong katawan. Kasi i-present ko yun sa gabi. So, 3 gabing ganon. Pero nitong sanay na, medyo madali na kasi may mga PowerPoint po akong ready at ginamit po sa ibang lugar. At lecture po natin, actually, kalimitan po yung nagsisimula ng 6:30 at natatapos po ng alas 7 ng gabi. Tapos Bible study, ito na po yun ngayon. So yan po ang atin pong programa na may temang pag-usapan natin. Pag-usapan natin ang tungkol sa health, pag-usapan din natin ang ilang mga bagay na magbibigay po sa atin ng liwanag. Okay, so may tanong po ako bukas, ipapasa ko na kay Kuya to dahil siya po ang welcome remarks at presider, yung pagtatanong. Okay, so may 2 po akong question. Yung una madali, yung pangalawa ay hindi ko alam, depende po sa mga nakapakinig. Ang una po ay, ano po yung pinaka-topic natin kagabi? Kabuuan ng topic. Okay? Yun ang title, ano? Ang pinaka-topic bunso. Turuan nyo na lang po yan, no? Pinaka-topic. Ano yun? Yung paghahanap ng hustisya. Tama yun. Title natin yun. Yung pinaka-topic. Kabuuan. Bulungan mo na ng Kuya Ali. Oh. Okay. Sino po makakasagot?
bibigyan na natin ng gift yung bata. Pero mayroon ako sa eksakto makakasagot na gift para dyan. Yun nandoon. Thank you sa pagsagot. Sino po makakasagot? Kabuuan ng topic. Ulit-ulit kong binabanggit yung kagabi. Hindi yun yung title, yung pinaka-topic. May title tayo, pero doon po nakakapaloob yung pinaka-topic natin. Okay. Pag-hukom. Ayan, yun po ang topic natin. Tungkol po sa judgment. Ayan, so ate, tanggapin niyo po itong aming pong regalo. Yan po ay galing po sa kinamamdo na po. Kanilang donate para sa gawain po sa lugar po na ito. Pangalawang tanong, meron pong 4 na binanggit ako kagabi na dapat maging pamumuhay natin, karakter natin, pamumuhay natin upang tayo ay hindi dumaan doon sa paghuhukom na yun, hindi tayo makatulan. Kumbaga, kung meron nga pong no smoking, at least hindi na para sa atin yung kung hindi tayo naninigarilyo. Kasi yun ay para doon sa mga naninigarilyo, yung sign na yun. So para hindi tayo doon, para sa makadaan doon sa paghuhukom, may 4 na pamumuhay na dapat mayroon tayo. Pwede po bang makapagbigay kahit 2? Dalawa po. Okay. Una po, may pananampalataya sa ating Panginoon. Pangalawa po, dahil may pananampalataya tayo, dapat maging yun na. Okay. Yung isa po, para 2 na lang, maging matulungin. Ano pa? Magkaroon ng mabubuting gawa at sa huli po ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon Yesus. Binanggit na po ni Kuya to kanina. Okay, so yun po yung 4 na kailangan po natin. Kaya bukas, at sa last night na lang tayo dadamihan ng mga question. Kasi ito po ay time para mag-lecture. Hindi dapat ginagawa yung question and answer. Kaya madali lang yung question. Pag hindi masagot, sinasagot ko na rin. Pero si Kuya to bukas, pwedeng medyo mahaba-haba kasi time naman yun ng welcome remarks at presider. Kaya kung gusto po natin makasagot, agahan po natin ang konti at maabutan natin yung pagpapaawit at yung welcome remarks ni Kuya to. Okay, si Kuya to pala ang aming pong head elder po sa church. Kumbaga, pag walang pastor ang church, siya po yung pinaka-church pastor ng church. Yun po ang function po ng head elder at meron siyang mga kasamang elder na naririto rin. Hindi ko na maisa-isa. At ito po ang aming po mga kapatiran, yung mga nakikita niyo po sa unahan, yan po ang mga kapatiran po namin, mga kaibigan yung Seventh-day Adventist. Okay, so ngayon pong gabi, ang pag-usapan po natin ay may title na Kailan ang Katapusan ng Sanlibutan. So alamin po natin, kailan nga ba matatapos ang ating sanlibutan? Mamaya titingnan po natin, may iba't ibang mga prediction o hula ang mga tao tungkol sa katapusan ng sanlibutan. May mga aral o may mga kaalaman sa panahon natin ngayon na kung saan kung hindi natin aalamin, hindi natin sisiyasatin, natural, hindi po natin malalaman. May mga kaalaman na dapat na matututunan natin ito kapag atin pong sinaliksik ng mabuti o inalam talaga. Kaya halimbawa nito, ang ahas, ang snake, yan daw po pala, ayon sa mga eksperto, ay nakaka-detect ng lindol. Wala pa tayong naiimbento sa buong sanlibutan na machine na nakaka-detect ng lindol. Pero ang ahas, ayon sa mga zoologists, ayon sa kanilang pag-aaral, pag 5 days bago dumating yung lindol, nade-detect nila. Yan yung mga katotohanan na maaaring alam na ng iba dahil nagsaliksik sila, pero yung iba hindi talaga alam. Yung ahas, nakaka-detect pala yan ng lindol. Okay, ano ba ang bago dyan sa pusa? Ang pusa, sangayon sa mga zoologists, huwag kayo sa akin mga galit kasi ako nag-aaral lang. Pinag-aaralan ko lang yung kanilang na obserbasyon sa mga hayop. Sangayon sa mga zoologists, hindi po siya, yung mga adult cat. Yung mga adult cat, hindi po siya nang-meow sa kapwa niya pusa. Yun ay ginagawa niya sa kaniyang amo o sa tao. Ibig sabihin, pag nag-meow siya, ay may gusto siyang sabihin sa tao. Iba yung kaniyang sound kapag ang kaharap niya ay kanyang kapwa pusa o hayop at iba rin yung kanyang body language. So ginagawa niya yon, yung meow sa mga tao o sa kaniyang amo. Isa pa, ang CR.
Yan. Paggamit natin ng comfort room. Sangayon sa pag-aaral, sa buong buhay natin, 1 taon tayong gagamit ng comfort room. Kung baga, halimbawa, 15 minutes kang naliligo o gumagamit ng CR, 15 minutes. So, i-convert mo siya, yung 15 minutes, kinabukasan 15 minutes ulit, o kaya 2 beses kang gumamit ng CR sa isang araw, compute mo yan in 24 hours, pagkatapos i-convert mo sa taon. So, ganun po, 1 taon daw po tayong gagamit ng CR sa loob ng, at sa buong buhay natin. Pero, depende pa rin po yan, kasi yung iba dito, matagal gumamit ng CR, may dala pang gadget, dala-dala pa yung mga pinapanood doon sa CR at doon ay nanonood ng kung ano-ano. Hindi naman lahat ng gumagamit ng panoorin sa loob ng CR ay masama na rin yung pinapanood. Yung iba, dahil si CR lang, dala-dala doon yung Netflix, dala-dala doon yung YouTube, dala-dala doon yung TikTok. May mga gano'n naman, Kaya matagal sila sa CR. So baka hindi lang 1 taon kayong gumagamit ng CR. Okay, ito naman. Kapag ang isang tao daw po ay nasa outer space, ay mas tumatangkad daw po ang tao. Yan, may pag-asa na ako. Pupunta na ako sa outer space. Kasi dahil po dyan, nababanat daw po yung mga cells kasi wala dyan ang gravity. So nababanat yung mga ugat-ugat, kaya medyo tumatangkad daw ang tao kapag ka nasa outer space. Yan po yung mga ilang katotohanan na saan kung hindi natin sasaliksikin, hindi natin malalaman. Sa mundong ito, ganun din po. Laging ang tao ay may nababalitaan at naririnig na malapit nang magwakas ang mundo. Madalas natin napapakinggan yan. Ngayon, kung hindi natin aalamin, hindi natin malalaman kung kailan ba talaga magwawakas ang ating mundo, ay hindi po natin malalaman at maaaring matakot tayo. Kaya halimbawa, nung pagpasok ng millennium, millennium, pagpasok niyan, ako ay grade 6, pagpasok ng millennium, grade 6 po ako. Ngayon, grade 6, papasok itong millennium, ang mga tao natatakot. Pagpasok daw ng year 2000, magsha-shutdown daw po ang lahat ng computer. Di ba ma'am? Magsha-shutdown daw. At yan ay kalat na kalat sa buong mundo pagpasok daw ng year 2000. Okay. Yung pagpasok na daw po ng millennium. Ngayon, ang mga tao po ay takot. So namigay po kami ng pamphlets. Kaya alam ko po at natatanda ko kasi namimigay kami ng pamphlets. So, pagpasok ng year 2000, wala namang nangyari. Pero may mga natakot. May mga natakot dahil kulang ng kalaman. Okay, meron din pong isang civilization na kung saan ay hindi na po siya nag-i-exist ngayon. Instinct na po siya. Okay, hindi na po siya nag-i-exist ngayon. Ang tawag po sa civilization na ito ay Mayan civilization. Okay, so yung gagamitin ko na lang yung old term o old pronunciation. Okay, civilization. Dito sa civilization na ito, sa panahon ngayon, ito na lang yung makikita natin ng mga structure. Wala na yung mga dati. Okay. So, ganyan na lang yung mga structure ngayon na makikita natin at nandiyan pa yung kanilang pinaka-tower. Dito, sila noon ay kapag nakita nila na yung araw ay mismo tumama doon sa pinaka nila. Ano ang tawag dito? Pyramid. Sa pinaka pyramid nila, ay sila'y maghahandog, mag-o-offer ng isang bata, walang sakit, at yan ay pupugutan ng ulo, at ang purpose niyan, pagugulungin niya yan. Okay, so yan ang kanilang practices noon, pag may kinalaman sa religion. So, wala na siya ngayon, wala na ngayon ang Mayan civilization. Ang natira na lang ngayon, ay yung kanilang calendar. Ang tawag po dito, Mayan calendar. Okay. So, ang Mayan calendar, syempre, hindi natin naiintindihan kung ano yan. Kung ano ba yung mga yan. Pero yan ang calendar nila. At ang calendar na ito, na Mayan calendar, ay nagtatapos ng, December 21, 2012. Okay. So, balik natin ng kaunti yung ating isip dahil hindi pa naman tayo ganun kabata. Malipas sa mga bata ngayon. Okay. Noong December 21, 2012 o December, pagpasok ng December, ano po ang inyong nababalitaan? Katapusan na ng mundo. Dahil dito po nila yan binase. Nakabase po yan sa Mayan calendar kasi yung Mayan calendar wala nang kasunod. Hanggang December 21 lang. Kaya ang sabi po ng Amerika, ano niyo po yung Amerika nagsasabi, ay gaano kalakas ang impluensya ng Amerika.
So ang Amerika, yung ilang mga religious group doon, ay ano po, sinasabi na ang sanlibutan ay magtatapos na ng December 21, 2012. Kaya pagpasok ng December, maraming mga tao ang nagtatanong, magtatapos na kaya? Ano kaya mangyayari pag dating ng December 21? December 20, nag-aabang ang mga tao, dahil pa ang December 25 na inaabangan. December 21 talaga ang inaabangan nila. Kaya dahil sa 2012 na yan, nagawa ito. Ano ba yan? Nagawa yung movie na may kinalaman sa katapusan ng sanlibutan. So, inilarawan nila, December 21, 2012, ganyan daw ang mangyayari sa ating sanlibutan. At sino lang po nakaligtas dito sa movie na ito? Okay, may mga nakaligtas dyan. At ang mga mayayaman na nasa ibang bansa dahil meron silang sinakyan. Okay, so ganyan daw ang mangyayari sa ating sanlibutan. Pinortrait nila yan. Ginawa ng movie at ang title nga po ay 2012. So ganyan daw, mawawasak ang ating sanlibutan. Dumating ang December 21, walang nangyari. Hanggang ngayon, buhay tayo. Hanggang ngayon, buo ang ating sanlibutan. So, pero, alam niyo po, maraming naniwala. Kami po, ako personally, automatic, hindi po ako naniniwala na. Automatic, wala akong takot dahil alam ko ang aking pong pinaniniwalaan. Okay. So yan, meron pang isang pangyayari. Ang NASA, ito'y paulit-ulit na sinasabi. Ang NASA, sabi nila, ay merong isang asteroid na malapit sa ating planeta. At possible, yung direction niya, papunta talaga sa ating planeta. Kaya darating daw po ang oras o pagkakataon na ito ay tatama sa ating planeta at ang ating planeta po ay sasabog. Ngayon, ano nga po ba ang katotohanan pagdating sa katapusan o kawakasan ng sanlibutan? Ano po ang sinasabi ng Biblia sa ating lahat? So, hindi lang pang Adventist, pang sa lahat ng tao na naniniwala sa banal na kasulatan. Tama naman po na ang ating Panginoong Hesus ay nangako na siya'y babalik. Na isang bahagi na ang sanlibutan ay mawawasak. Sabi natin ay katapusan ng kasalanan. Okay, ang sabi po ng ating Panginoon sa John chapter 14, verse 2 and 3, ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon, sa langit pa po, kausap niyo yung mga alagad. At maihanda ko ang isang... naputol. Okay, naihanda ko ang isang tirahan para sa inyo. Ang sabi doon, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin naman ay doon. So nangako ang ating Panginoong Hesus, babalik siya. Umakyat siya sa langit, nung siya'y nabuhay, pagkatapos ng 3 araw, yan, nabuhay siya. 40 days, after 40 days, yan, bago dumating yung 40 days na pag-akyat niya sa langit, kausap niya po yung mga alagad. Sabi niya, ako'y pupunta muna sa Ama, ipaghahanda ko kayo ng damong kalalagyan, pero ako'y muling babalik. Yan. Ibig sabihin, sa pagbabalik ng ating Panginoon, babalikan niyo yung mga alagad. Asan na po mga alagad ngayon? Okay, patay na. Ibig sabihin, kung babalik ang ating Panginoon para sa kanila, wala pa sa langit. Diba? Babalik ang ating Panginoon eh. Ibig sabihin ng ating Panginoon, hihintayin ko kayo pag kayo namatay. Hindi sinabing ganon. Ang sabi, babalik siya. Okay, pagbalik, bubuhayin niya ulit ang mga alagad at mga nanampalataya sa ating Panginoon at saka pa lamang pupunta doon sa langit. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang sabi po ng Biblia, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay. So magkakaroon daw ng malalakas na ingay. At ang sabi dito, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. So sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, lahat na po ng bagay sa mundo ito ay masusupok. Ano po? Lahat ay mawawala. Okay, matutupok. Hindi naman ibig sabihin na talagang sasabog ang ating sanlibutan. Masisira lang po yung tinatawag nating mga bagay dito sa sanlibutan. Nalala ko nung karoon ng tsunami sa Japan. Pag dumarating pala ang kalabidad ay yung ating mga gamit, wala palang kwenta. Nawala na ng kwenta. Ano po? At dito rin sa Yolanda. Sa Yolanda. So yung mall ay talagang libre na lang yung pag-ano doon kasi walang pera ang mga tao. Pagkatapos yung mga sasakyan, tambak na lang kung sa isang tabi. Sa Singapore, napalitaan ko, yung mga mayayaman doon, binabangga lang yung mga sasakyan nila. Binabangga lang kasi
Ewan ko, nagsasawa siguro sila sa kanilang mga yung mga gamit, dahil mayaman naman sila, nakakabili naman sila, binabanggalan nila. Ang point ko po dito, yung mga bagay pala sa mundong ito ay talagang hindi dapat natin ganun kapahalagahan. Kasi nasa yung mga mayayaman nga, dahil naiinip sila, pag sila ay nai-stress, binabanggalan nila. Ibig sabihin, kung mahalaga yun sa isang tao, bakit binabanggal lang? Ay tayo mahalaga sa atin yun kasi service natin yun. Pero sa kanila, dahil mayaman sila, marami silang pambili, binabanggalan nila. Ibig sabihin, walang kwenta talaga yun. Ano po? Dito po, ang sabi dito, darating ang panahon, mawawala ang mga bagay sa mundong ito. Darating ang panahon. Ngayon, nagkakatotoo ba ito? Nakikita ba natin ito? Maging mapagmasid lang po tayo. Ano po yung bagyo dito dumaan? Yung pinikwento ni Kuya Mori kanina? Crossing. O Crising? Crossing. Yan, crossing mo. Okay. Crossing, yung crossing na bagyo, no? May malaking bahay. Crising. Crossing. Okay. Yung crossing na bagyo. Tama na ba? Crossing. Okay, tama na. Crossing. Yung crossing na bagyo, nung dumaan dito, di ba? May malaking bahay daw dyan, bumuho talaga, no? Pag dumarating yung kalamidad, walang kwenta yung gamit natin, hindi tayo may ligtas. Wala. Hindi nakikita ko sa Japan yung nagkaroon ng tsunami. Ang daming kotse, talagang guyod na dadala ng baha sa Marikina. Hindi tayo lalayo sa Marikina. Yung mga sasakyan to, talagang baon sa tubig. Kinalawang na lakad na sira. Wala. Yun ay pasasalarawan sa darating na panahon, yung mga gamit natin na pinag-iipunan natin, halos mamatay na tayo, iniwan na natin ang Diyos, wala nang simba-simba, darating panahon, walang kwenta. Walang kwenta at tatawag pa rin tayo sa ating Panginoon. Masaya po dito, ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yan po. Sa mga tao na kung saan ay hindi nagsasaliksik, hindi ko pinag-aaralan, ano po ang magiging kalagayan po nila? Ang sabi diyan, ang ikalawang pagparito ay isang nakakagulat na pangyayari sa mga hindi handa. So nakakagulat yung sa akin. Yung kanina, ito, ng pag-aralan ko, nagulat din ako yung tungkol sa ahas. Nakakadetect ng lindol, ano? Kakaiba ako yung nagulat niyan. So ang pagbabalik ng ating Panginoon, pag hindi natin pinag-aralan, magugulat tayo. Na parang second coming na pala, bumalik na pala ang Panginoon. Ito daw po yung nakakagulat sa mga tao na hindi po nagsaliksik. Ngayon, sa atin po, hindi naman tayo pinabayaan ng ating Panginoon na manghula. Na kung ano yung maririnig natin, 2012, December 21, 2012, magwawakas ang mundo. Ano ba yun? Dapat ba natin paniwalaan o hindi? Hindi tayo pinahuhula ng ating Panginoon. Yung Mayan calendar ang basihan. Hindi rin kagaya ng millennium na pagpasok ng year 2000, mag-shutdown ng mga computer. Ano ba? Paniniwalaan ba natin yan o hindi? Hindi po tayo pinahuhula ng Diyos. Ano po? Meron pong ibinibigay na tanda o sign ng ating Panginoong Diyos bago siya bumalik. At ang nakakalam po nito ay ang mga nag-aral po ng banal na kasulatan. Isa sa mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon, matagpuan sa Matthew chapter 24. Ang sabi po dito, lalaganap ang kasamaan. Nangyayari na po ito? Lalaganap ang kasamaan. Kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Okay, so kami po minsan ay namigay na, kaharanahin sana namin. Kasama ko yung ibang mga kabataan, yung mga nakulong dito sa police station. So pagdating namin doon, sabi ay pwede po ba kami paalam? Amin lang pong aawitan yung mga nabilanggo. Sabi ng mga pulis, ay wala pong nakakulong. Mapayapa po dito sa Sampalo. Alam niyo po dito, hindi natin ramdam ang kasamaan. Kasi maayos naman ang pamalakad dito. Wala namang mga kriminal dito sa ating bayan, sa Sampalo. Pero kung manunod po tayo ng balita, ramdam natin ang kasamaan. Okay, so pag manunod tayo ng balita, bagaman dito sa ating lugar, hindi yan ramdam, pero syempre, kung hindi ramdam ang kasamaan sa ating lugar, papayag pa kayo na gabi bukas ang inyong pinto. Dito ang bukas ang pinto paggabi, hindi naglalak. Ay bakit kayo naglalak? Ay hindi naman masama dito sa ating lugar. Bakit? Aside po ng Bible, laganap ang kasamaan. Ano po? May mga maaaring magnakaw, maaaring pasukin ang iyong bahay, bagaman wala naman talagang nakulong sa police station, o walang kriminal dito. Maayos ang pamalakad dito, mababait ang mga tao. Ay bakit sarado ang bahay ninyo pag kayo matutulog? Bakit? Pag kayo aalis, sarado ang bahay. Okay. So ako lang po yung naalis na bukas ang bahay.
pinapaalam ko na. Dahil alam niyo na, isasarado ko na. Ano po? Dahil baka narinig ng buong sa buong bayan ng Sampaloc. Pero, yun po ang totoo. Ano po? Since ako po ay makagraduate, hindi po ako masyadong naglalak ng bahay. At hindi pa po ako nananakawan kahit isang beses. Minsan, pumunta kami ng Kagbak. Magbibinyagan yung aming pastor sa Kagbalitek. Iniwan yung kanyang motor dito sa Pantalan. Hindi nakalak. Ay sniper. Ay hindi agad nakauwi. Kinabukasan pa nakauwi. Alam niyo po yung mga bangka doon, pinikwento nila, kaya ako medyo pinakabahan. Alam niyo po yung bangka, iiwan nila yan, pero may bantay. Bakit? Kung ano-anong kinukuhang pyesa doon sa bangka. Totoo po yan dito sa Pantalan. Kung ano-anong po kinukuha. Ay sabi ng aming pastor, ay subukan galawin yung aking motor at para silang nagtampo sa bigas. Ibig sabihin, dahil may Diyos at pastor siya, alam niya na pag igagalawin, ang ganti ay nasa Panginoon. Hindi na siya makakaganti dahil pastor siya, pero alam niyo po, pag ang Diyos ang gumanti at ang Diyos ang talagang nagbabantay, wala magagawa po ang tao. Okay, so dito, ang sabi diyan, laganap ang kasamaan, kaya manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ano ibig sabihin ng manlalamig ang pag-ibig ng marami? Ako po kasi, kaya umahaba, gusto ko naintindihan natin yung verse nilang binasa. Ay, ibig sabihin po niyan, marami ang mga tao na manlalamig sa pag-ibig sa Diyos. Kaya lalaganap ang kasamaan. Kung andito po kayo ng first night, pinito ko po isang kulungan na talagang, first night, second night. Okay, sa second night, parang sa second night, isang kulungan na talagang mga matitinding kriminal ang nakukulong. Pero nung lumaganap ang salita ng Diyos sa kulungan na yun, ang daming nabago. Maraming mga tao ang nabago. Alam niyo po, ang kailangan lang pala ng tao, malaman yung salita ng Diyos. Pag nalaman natin ang salita ng Diyos, hindi tayo masyadong matatakot. Alam niyo po, maraming maraming pagkapangyayari na gusto kong ikwento. Halimbawa sa bahay, ng mga nakaraang taon, maraming mga kabataan dyan na napunta sa bahay. Pero yung pera kapag ako may barya, may mga pera dyan, pakalat-kalat lang, hindi nawawala. Kahit piso hindi nawawala. Bakit? Kilala mo yung mga kasama mo, may takot sa Diyos. Kaya kung ang mga tao sa buong Sampaloc may takot sa Diyos, hindi tayo matatakot, mag-aalala kapag naiwan natin bukas ang ating bahay. Kahit ngayon ay maiwang bukas, kung alam natin na talagang ang mga tao sa buong Sampaloc ay may takot sa Diyos, hindi tayo mag-aalala dahil hindi sila gagawa ng kasamaan. Ang kulang sa tao, ang sabi dito kung bakit lalaganap ang kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng marami sa Diyos. Marami ng mga tao ang ayaw sumimba, maraming mga tao ang ayaw manalangin, maraming mga tao ang ayaw magbasa ng Biblia. So yan po ang katotohanan. Kaya sa panahon natin ngayon ay talagang napakarami ang mga napapabalita ng mga krimen. Ano po? So ayaw lang po mag-play. Okay. So ayan, sa mga balita ay marami tayong makikita ng mga iba't ibang mga krimen. Ano ba ang sabi ng Bible tungkol sa mangyayari sa inaharap? Mga tanda na tayo na sa huling kapanahunan na. Ang sabi po dyan sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Mas mapanganib po ba ngayon kaysa noon? Nung nung bata-bata pa ako, talagang alas 12 ng gabi, kaya namin maglakad sa mga kalsada. Alas 12 ng gabi, sa mga lugar na liblib. Ano po? Nakakapamasyal pa kami sa mga bundok-bundok, basta maliwanag ang buwan, nakakapaglaro pa kami. Pero ngayon, yung inyong anak, alas 12 ng gabi, paglakarin nyo nga po dyan sa gitna ng kalsada. Ano po, o kaya sa Metro Manila, dito hindi nga, medyo safe dito Pero sa Metro Manila, alas 12 ng gabi, paglakarin nyo kayo yung mga anak, hindi kayo papaya. Dahil ang panahon natin ngayon ay mapanganib. Sa aming lugar, sa Mindoro, dahil ako po'y taga Mindoro, meron kaming kapitbahay doon na maganda ang bahay. Noon wala yung bakod. Nung bumalik ako, may bakod na. Bukod sa bakod, meron pang mga kung ano nilalagay doon para mas safe. So ibig sabihin, talagang darating ang panahon na mapanganib. Ang tao ay maraming pinangangambahan. Baka manakawan o baka kung ano mangyari sa kanila, kaya sinisecure nila ang kanilang mga bahay. So sa panahon natin ngayon, talagang sa iba't ibang mga lugar dito sa bangko ng mundo ay mayroon ng mga tinatawag na panganib at kasamaan. Sa Amerika, mayroong tinatawag na zombie town. Bakit po zombie town? Dahil sila po, yung mga tao dyan ay legal na nakakapag-take ng drugs at pakalat-kalat na lang yan. Talagang sila ay parang zombie na gumagala-gala. Ganyan ang kanilang mga zombie town na po ang tawag kasi iba na yung kilos ng mga tao. Yan, parang sila. Yan ay mga homeless, mga
tao. Pero sila po, ang kanilang tinitig na lang, nagtitig na lang yan ng mga drugs, yun na lang ang kanilang ginagawa. Kaya para silang zombies, diyan napagala-gala. Kaya tawag, diyan ay zombie town. Yan ay matagpuan po natin sa Amerika. Okay, sa ating lugar talaga mapanganib na. Nung buhay pa si Mike Enriquez, nakakapag-browse ako doon sa kaniyang mga sa investigador. Grabe, mga minor de edad, mga bata. Ako'y nalulungkot, bakit nagagawa ito ng mga tatay? Bakit nagagawa ito ng mga matatanda? Ng mga bata, nire-rape. So, ako'y na talagang kinikilabutan sa mga nangyayari sa panahon ngayon. Napakaraming mga patayan at maraming tinatawag na mga scammer. Ang daming scammer sa panahon ngayon. Ito lang, itong nakaraang buwan, ang aking pong kapatid na-hack yung kaniyang Facebook. Okay, nung ma-hack yung kaniyang Facebook, yun ang ginamit ng scammer. Nang-scam na na-scam, alam niyo po, ang daming nag-chat sa amin, na-scam daw sila ng aking kapatid. Sabi namin, yan ay nag-post na po, na na-hack yung kaniyang Facebook account. Ini-encourage siya namin ng aking kapatid na mag-report sa polis at masabi na yan ay na-hack. So ang dami po, ilang kami. Anim na magkakapatid, yung kanyang na-hack, kaming 5, kinachat ng iba't ibang tao. Ang daming na-scam dahil sa Facebook account ng aking kapatid. At alam niyo po ang gamit na pang-scam, ML. ML. Bibilihin yung account ng ML, pagkatapos pag na-send na yung pera, maglalaw na parang wala ibablock na. Totoo po yan. Sariling personal na karanasan ng ang account ng aking kapatid ay ginamit. So hindi lang siya. Marami ako nakikita at marami yung nagsabi sa akin na na-hack yung mga at ginagamit na pang-scam. Ito nakaraan naman, ang scammer po ay account ng taga-Sorsogon, dahil galing nga po ako doon, ang scammer po ay talagang may problema din naman. So nakikipag-usap din yung scammer doon sa mga kapatid nung kaniyang kinuhanan ng account. Ang kaniyang anak daw ay nasa ospital, walang tumutulong. May mga ganun pangyayari, pero mali pa rin ang mga scam. Okay, so ganyan po ang nangyayari po sa ating panahon ngayon. Ito ay bakit daw po? Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Wala nang inisip ko diyan kanilang mga sarili. Maibigin sa salapi. Yan daw po ang nagiging cause kung bakit po nagiging masama ang tao, nagiging maibigin sa salapi. Nagiging mayabang, mapagmalaki, nanunusong, masuwayin sa mga magulang. Ito daw po yung mga palatandaan na tayo nasa huling panahon na hindi mapagpasalamat. Okay, hindi mapagpasalamat. Alam niyo po, para kayo maging masama, tuturuan ko po kayo. Para kayo maging masama. Gumawa kayo ng gumawa ng mabuti sa isang tao. Pagkatapos, isang beses huwag niyo pagbigyan. Masama na kayo. Kaya po yung pagiging masama, ano? Gusto niyo maging masama? Tumulong kayo ng tumulong sa isang tao. Pagbigyan niyo, pagbigyan niyan, kahit na maraming naitulong, masama pa rin kayo. Yan po ay totoo at ayan po ang katotohanan. Okay, so asay ko po dito, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat. Okay, at hindi banal. Yan po yung nakalagay dito sa aking screen. Ano pa? Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad. Bakit kaya ngayon ang mga tao ay talagang pag ginagawa ng masama ay hirap na hirap magpatawad? Ano? Maraming ganyan. Madami mo na encounter, okay, hirap na hirap magpatawad. Para naman kayo hindi pinatawad ng Diyos. Kahit sobrang sama ninyo, ay pinatawad pa rin. Alam niyo po, kung makikita lang talaga ng Diyos ang ating makikita ng Diyos. Kung makikita lang talaga ng kapwa ang ating iniisip tungkol sa atin, ay talagang kung malalaman lang ng kapwa ang iniisip natin sa kanila o sa ating kapwa, ay talagang madi-discourage sila. Alam ng Diyos ang ating iniisip, pero alam ng Diyos ang ating sarili, alam ng Diyos ang ating kahinaan, pero pinapatawad pa rin tayo ng ating Panginoon. Okay. Ano naman? Okay, so hindi mapagmahal sa kabutihan. Yan, diretso na po tayo para hindi po masayang oras. Masuway sa magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, pinag-usapan na natin kagabi yan, walang pagpipigil sa sarili. Okay, walang pagpipigil sa sarili.
12 years old, nabubuntis na. 14 years old, nabubuntis na sa panahon natin ngayon. Walang mga kabataan natin, walang pagpipigil sa sarili. 12 years old ka pa lang, grade 6, nagjojowa na. May jowa na agad, grade 6 pa lang. So walang pagpipigil sa sarili. Ako po ay nagkaroon ng sweetheart pag-graduate ko po ng high school. Ay, wala pa naman K-12 noon. Pero hindi, lahat, from grade 1 hanggang 4th year, ako po ay laro lang ang inatupag. At yung pagsimba, kasama sa aking magulang sa church. Pero hindi po ako nagjowa. Marami po mas matatalino sa akin. Talagang sila ay jowa na jowa doon, matatalino. Alam niyo po, ilan lang kami nakagraduate sa aming batch. Yung mas matatalino sa akin, karamihan sa kanila nakapag-asawa agad. Nakapag-asawa agad ako na nasa low level lang, hindi naman ganun katalino, pero pag nag-aaral eh, nakaka-perfect din sa exam. Pero, ang alam lang ay maglaro. Ano po? Kalimitan na hindi siniseryoso yung pag-aaral, yung mga classmate ko na sobrang gagaling at tatalino, karamihan sa kanila, lalo sa mga babae, hindi po nakagraduate. Hindi nakatapos. Ay may mga kaya sa buhay. Okay, inuna ang pag-ibig. So, walang pagpipigil sa sarili. Mapagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Inibig nila ang kalayawan kaysa sa ibigin nila ang Diyos. Sila ay may anyo ng pagkamaka-Diyos, ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito, iwasan mo ang mga taong ito. So tayo po mga kaibigan ay pinapayuhan na iwasan daw po natin ang mga ganitong klase ng gawain. Dapat hindi makita sa atin ito, yung tayong mapagmalaki, taksil, mga hindi mapagpalalo, iniibig nila ang kalayawan kaysa ibigin nila ang Diyos. Yan. Pero medyo may pagkamaka-Diyos naman, sumisimba naman, pero pagdating sa bahay ay nasa sugalan. Kaya yun ang pagkamaka-Diyos. Kaibigan niyo, sisimba tayo pero makikita rin tayo sa sugalan. Parang niloloko lang natin ang ating sarili kapag kaganyan. Ano po? Kasi ang katwiran natin, makasimba nga para makapagbawas ng kasalanan. Saan po sa Bible makikita na pag tayo sinimba, mababawasan ang ating kasalanan? Meron ba? Mababawasan lang ang ating kasalanan pag tayo po ay humingi ng tawad sa ating Panginoong Hesus. Hindi sa pagsimba natin. Yun ay tumutulong sa atin upang mas maging malapit tayo sa ating Panginoon. Ipinagkailangan ang kapangyarihan nito, iwasan mo ang mga taong ito. Ano ba ang mga palatandaan sa huling panahon? Nasabi dito, maglalaban-laban ang mga bansa. Okay. So, tapos na ba ang Ukraine ngayon? At diretso pa rin. Okay. Ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming dako. So kung mapapansin natin, napakaraming mga kalamidad ngayon na nangyayari. Ano po ang cost niyan ng mga kalamidad? Ano po yung nagiging epekto sa sangkatauhan o sa nangapektuhan? Nagkakaroon ng tagutom. Nung magkaroon ng COVID, talagang sagana ba? Sagana ba ang bigay ng barangay? O pag tayo ba ay hindi nabigyan ng barangay ay wala na tayong makakain? Parang gano'n ang karamihan, di ba? Okay, aware na pa ako. Okay, so nung nagkakaroon ng lindol, ang isang probinsya o yung tinamaan ng lindol, nagkakaroon ng state of calamity. Nagkakaroon ng taghirap at nagkakaroon ng taggutom sa mga tao. Ganyan po ang nangyayari. Napakaraming mga lindol ang nangyayari sa ating panahon ngayon. From 2013 hanggang 2023, ay ang site po dito, 3,445 ang naranasan na lindol. At yun lang na, ito po ay post ng isang paglindol pagkatapos lumakas na, bagyo pala ito. Isang napakalakas na bagyo ang dumaan po sa kanila at nag-cause din po yan, tinatawag na taggutom at lalo tigit kamatayan ng marami nating kababayan. Pagsabog ng Bulkang Taal, wala naman halos na italang namatay, pero ang dami pong nagutom. Lalo tigit itong COVID-19, marami talagang kakaibang mga karanasan ang ating pong naranasan diyan sa COVID-19. Ano po? So, sabi po dito, naitala noong March 2023, March 21. Ito po yung mga tao na kung saan ay namatay sa panahon po ng COVID. So, ang dami pong mga pangyayari na kung saan ay ang dahilan po niya, nagiging cost po niya ay nagkakaroon ng taggutom sa ating pong bansa o sa mga bansa na naapektuhan nito. Ano ba ang sabi ng banal na kasulatan? Patapos na po tayo ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Apokalipsis, chapter 16, verse 17 to 18.
At ibubuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa impapawid. At mula sa templo ay lumabas ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, nangyari na. So babalik na ang ating Panginoon. Ano po ang nangyari? Gumuhit ang mga kidlat, nagkaingay, dumagundong ang mga kulob, at lumindol ng malakas na hindi pa nangyayari buhat ng magkatao sa lupa. Napakalakas na lindol na iyon. Ang sabi po mga kaibigan, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon, kikidlat ng kailamang kidlat. Ano po? Nung ako po ay nanonood, pinapanood ko ang Bulkang Taal na sumasabog. Grabe ang kidlat, nakakapangilabot, nakakapanginig. Ay dito po mga kaibigan ay guguhit ang mga kidlat, magkakainay, maya ay pupulog, at pagkatapos lilindol ng sobrang lakas. Napakalakas, hindi pa nararanasan simula nang magkaroon ng tao sa lupa. Lindol na hindi pa nararanasan ng sangkatauhan. At ang sabi dito, napakalakas ng lindol na iyon. So darating po ang isang nakakatakot na pangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon. Isang mga malalakas na kidlat. At ito ay mga magkakaingay at dadamundong ito sa buong sanlibutan. At ang mga bagay sa mundong ito ay masisira. Maaaring masisira ng tubig ang iba. Ang iba ay maaaring masisira dahil sa mga lindol. Ang iba ay dahil sa lakas ng mga kidlat. Mapupugnaw ang mga bagay sa mundong ito. Yung ating mga gamit na pinag-ipunan, halos diyan natin ibuhos ang lahat ng ating oras sa mga gamit niyan para maipon. Malalaking bahay, mga sasakyan. Pero darating pa ng panahon, yan po ay mawawalan ng kabuluhan, mawawalan ng saysay. Hindi tayo maililigtas, walang magagawang mabuti sa atin, na ang tanging makapagliligtas lamang sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Darating ang panahon, ang mga bagay sa mundo nito ay masisira. Alam niyo po, hindi nagbibiro ang Diyos. Nang nang sirain ng Yolanda, ang isang probinsya, nakita natin, walang kwenta ang mga sasakyan at mga bahay. Hindi po nagbibiro ang Diyos na sabihin niya na darating ang panahon ito. Kaya dapat tayo po'y handa. Dapat handa po tayo sa bagay na ito. Paano po tayo magiging handa? Ito po ang sabi po at pangako ng Diyos. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot. Yung aking pong pinakita, yan ay talagang nakakatakot. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot. O sa palaso ng mga kaaway. O sa sakit at mga salot. Hindi dapat tayo matakot kahit ilang COVID-19 ang dumaan na sumasapit sa gabi man o sa araw. Ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalinain niya. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Ako po'y naniniwala po, minamahal ko po mga kaibigan, nang dumating ang COVID-19 sa aking pong bansa, ako po'y naniniwala, hindi po ako nakakita ng Seventh-day Adventist na nagutom. Hindi ako nakakita ng Seventh-day Adventist na mamalimos diyan sa kalsada. Wala pa ako nakita. Bakit? Ang sabi ng ating pong Panginoon ay ano po, yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya, hindi po natatakot sa mga salot na dumarating sa ating bansa sapagkat kakalinain ng Panginoon. Nung sumapit ang COVID-19, nagkaroon ako ng nagkaroon ng maraming pera kasi walang bayaran sa kuryente. Yung sa bahay ay nagpatawad na rin ng isang buwan. Ay kung 4,000 na bayarin sa bahay, di may 4,000 ka. Eh wala ka namang babayaran internet, wala kang babayaran kuryente. Kaya lang, naipon din yun. Ano po? Naipon din. Pero, hindi kami nagutom. Eh maliit lang yung aking allowance noon. Hindi kami nagutom. Alam niyo po, pinagmamasdan ko ang ibang mga kapatiran. Walang nagugutom. Kasi, tinatanong ng aming po mga kapatid, may pagkain pa ba kayo dyan? Meron kasing tinatawag, maganda rin kasi, yung talagang may karamay tayo na kapatid sa pananampalataya. Dahil yung kapatid natin sa dugo, minsan hindi tayo dadamayan. Mas dumadamay pa yung kapatid natin sa pananampalataya. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Kung darating man ang panahon na nakakatakot, huwag tayong matakot. Ang kailangan lamang natin gawin, manampalataya tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng totoong relasyon sa Kanya, lalo tigit sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa panahon darating ang mga nakakatakot na bagay, tayo'y kakalinain ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Diyos, ang ating kaligtasan sa lahat ng bagay nito. Kaya dapat po tayong manampalataya sa Kanya. So ito lamang at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Muntik na naman.
Pakinggan po natin ang isang mensahe po ng awit bago po tayo magtapos sa pamagitan po ng isang panalangin. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, puno ng galing. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging ang nasa ay mamatay lahat. Ang Diyos nasasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Parating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galing. Titindi ang ining ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa huna ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit ay makarating. Mawawala na hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galing. Magdidilim na sobra, kidlat kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ang yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin niya sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin niya sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ay pong lahat ay tumayo para sa ating pagtatapos para sa isang panalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalala niyo po sa amin. Salamat po sa kaalaman na inyo pong ipinalang sa amin ngayon pong gabi. Na mayroong darating po ang panahon na kayo po ay babalik at ang mundong ito ay masisira.
Maraming salamat sapagkat ito po ay ipinaalala niyo po sa amin ngayon pong gabi. Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng totoong relasyon po sa inyo. Nang sa ganon, hindi po namin katakutan ang mga nakakatakot na bagay na darating, lalo tigit sa mga darating pang panahon. May mga ipinapakita po kayo ngayon na kung saan nagiging dahilan upang kami po ay maging aware. Napakalakas na ng mga lindol. Hindi na po biro ang mga bagyo na dumarating. Panginoon, amin pong ibinadalangin na sana po maging totoo kayo sa aming buhay upang hindi namin katakutan ang mga bagay nito. Kagaya po ng mensahe ng awit, tulungan kami na sana kami pong lahat ay makauwi dyan sa langit na bayan. Magkaroon kami ng tunay na pananampalataya po sa inyo. Panginoon, tulungan po ang bawat isa sa amin. Huwag po kaming pabayaan na mawaglit. Huwag kayong pabayaan na kami po ay, ang aming pong buhay ay mahatulan at mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Kundi, tulungan kami na sa aming pong buhay, maging mabuting tao po kami. May pananampalataya sa aming Panginoong Yesus. Magkaroon kami ng mga mabuting gawa na ito, Panginoon, ay magiging dahilan upang makita sa aming buhay ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya, at ito pong tunay na pananampalataya na ito ang magiging dahilan upang kami po ay makarating dyan sa langit. Pagpalain po ang bawat isa sa amin, ang mga nakapakinig na ninyong salita ngayon pong gabi. Sana nga po, Panginoon, kaming lahat ay sama-samang makauwi dyan sa langit na bayan kung magiging totoo po ang aming napahinggan ngayong gabi sa aming pong buhay. O aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.